Kasi umalis si mama sa amin, 12 years old pa lang siya. Tapos, since kapag gabi umiiyak siya, Sinong 12 years old? 2 years old, 2 years old sino? siya po. Ito. Ito yung bunso. Ilang taon na ngayon? Pa 6 na po. O di ibig sabihin 4 years na nakalipas. Oh. Matagal-tagal na rin Ibig sabihin parang nung pandemic yung nangyari. Pandemic. Kaya nagkaganyan. Sumama sa iba? Sabi po kasi sa amin dati nila ate, magtatrabaho lang. Tapos ngayon nalaman namin may kasama ng iba. Yun. So yun nga po mga kalingap, may binalikan po kami dito sa Basag, sa Purok Uno, yung single father na tatay. At yun na nga po, babalikan po namin kanina po si Iniwan ng asawa. yes, iniwan ng asawa. So yun, dadalhin nga po natin Ganun pa rin, dati pa rin. Dati pa rin. Yung dito yung dati mong Wala, binago ko ito, gawa ko ngayon, nagtitinda-tinda na lang ng gulay, gulayin. anak mo yun tayo? Oo, Asan yun, dalaga na isa? Yung dalaga mo. dito. Andito sa loob. Marian, dito Marian si Kuya, ate. Ate Marian. Kumusta na Ate Marian? Buti dito sila lahat. Di ba ito lang na Oh, tapos yan lang. Etong isa, hindi ko siya nakikita dito. Ano ba siya sa'yo nag-aaral? Ha? Nag-aaral ito. Saan kayo nanguha ng mangga? Yan sa atin. May kinukahanan pa ng mangga dyan. Si ate. Dito lang tayo kasi madilim doon sa loob Oo nga eh. Kumusta ate? Kumusta ka na? Okay lang. Mag-aaral ka? Ano ka? Grade na? Pag nag-repeat po kasi ako, Repeater ka? Anong grade? Anong grade na? 7. Grade 7. 9 na sana. Kasi nga hindi siya nakapag-aral na dahil sa kapatid niya na hinahatid niya. Yung siyang kapatid ang hinatid. Yung bunso. Yung dalawa po. Yung dalawa. Ayun, yung dalawang yan. Dalawa na yan. Oo. Kasi ito, tayo, anak ko ba to? Kaya, Ah, yung rito, ito na mas mo doon. Anong nabigit? buti nandito sila lahat mo tay. Wala pa yung iba no? Ilan yung anak mo tayo? Bali anak ko, ang dito sa akin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali ang anak ko lahat siyam. Siyam. Pero andito sa iyo, bali 6 lang. Anim lang. Oo. Yung isa andun sa nanay, tumatawag nga sa kanya. Nagpapasundo. Wapasundo sa akin. Sino? Yung sinundan naman niya, ate niya. Yung kapatid mo. Oh, yung sabi ko sa iyo, Alam yung nanay. niloko rin nagtatrabaho. Pero Iba ko ang puntahan ngayong bago magpasukan. Kaya ko naman sigurong lakarin yun. saan ba siya? Dito nagtatago yung yung asawa ko sa parteng bayan ng Talisay, Talisay. Quezon. Saan yung anak mo? Andun sa bahay ng lalaki ng asawa ko. Pero talagang na tayo, nung hindi na talaga kayo nagkabalikan. Kung bali ayaw ko na talaga dahil yung nangyari nga sa mga anak ko. Oo. Dati nung nung umuwi siya ng katapusan ng Disyembre, bale kumuha ako ng advice sa Bause at hindi naman pala pwede lumapit yung lalaki sa Bause.
Oo. Linapit ako ng kapitan namin dito sa ano, sa ang DSWD. Sabi sa akin, magharap muna kami sa barangay. Tapos kinausap ko yung asawa ko, bala ko lang kunin ko yung anak ko. Pumirma siya sa kontrata sa barangay na yung akin yung mga minor. Kasi walang edad. Kasi ayaw ko kasi yung maabuso yung anak ko. Totoo. Mabuti na kami dito, tamak-tamak kami dito. Kahit ano, sabi ko ngayon, hanap buhay namin. Hanap-hanap ng mga gulay, pangtinda sa palengke para matulog sa mga palay. Okay. Yun ang bala ko yung decision ko. Kukuha ko ng advice sa Lunes sa Bausi ng Mahise para makuha ko yung tamang proseso pang kinuha ko doon. Siguro ko siya kasakay ko din, baba ko ng Talisay, hanapin ko lang doon sa barangay nila. Hindi, ano mo sa anak mo, tayo kung saan mismo sila. Nasa nasa barangay, bayan ng Talisay, San Francisco, sitio ng Taisan. Sabi sa Sa akin, may Taisan. mga isang oras raw bago makababa ng sentro. Sabi sa akin. Sabi ko, kapag nakapunta ang anak. Pero tayo, bago ka magpunta doon, punta ka muna sa barangay. Kaya nga dito hindi dito sa barangay ko, doon sa barangay mismo ng Oo. Sa Bausi nga, babalik ko ng Lunes para makakuha ko ng yung pinirma namin sa barangay para mayroon akong kalakasan. Oo, yun ang Tapos kung sa akin, ma-advise ng siyempre, hawak sa akin, yung DSWD. Pwede naman tayo ka sa DSWD. Magpatulong ka sa DSWD, sabihin mo sa DSWD na yung anak ko sa akin na nagpapasundo sa akin. Tapos ngayon sila nang kukontak doon sa DSWD sa Taisan. Ang buhay ko naman kasi talaga, Para pag once na kinuha mo pag kinuha mo si anak mo tay, baka may kasama kayong DSWD, pulis at barangay. Pwede siguro, pero kung Kasi hindi ka pwedeng pumunta doon, baka mamaya may doon, di ba? karoon ng problema, Oo. sabi ko naman, anak ko yun, kahit anong mangyari, anak ko hindi kong pababayaan. Hindi, gawin mo tayo, magpunta ka ng DSWD muna, kailangan mo kamong kunin yung anak mo at nag-ano sa akin na kailangan ng tulong. Tapos ipakita mo yung chat niya doon sa DSWD. Para pag halimbawa na pag tinanong ka ng DSWD na kung bakit gusto mo siyang kunin, gusto ka mong magpakuha ng anak ko sa akin na gusto dito na lang kamo sa poder ko. Tapos pag once na sinabi ng DSWD na sige, tutulungan ka namin kung paano makuha yung anak mo, magko-connect yan doon sa DSW ng Taisan. Oo. Sila mismo magko-contact doon. Pag na-contact na nila, magsiset na sila ng kung kailan kayo pupunta. Kasi baka mamaya niyan, may nakaabang pala sa'yo na doon, baka ikaw din mapahamak, di ba? So yun ang process tayo na tama. Pero sabi ko, kahit anong mangyari, paglalaban ko, anak ko yun. Oo. Tsaka once na kinuha ng DSWD yan, at tsaka magsasama yan ng pulis, at tsaka barangay, 3 ang kasama ng DSWD lagi. Kasi once na magkaroon ng problema, at least may kaagapay ka. Diba? Alam ko naman yan, yun. Basta yun tayong gawin mo, ha? Ilang taon na yun tayo nung yung anak mo na nagpapasundo? Nasa D6 pa lang ngayon si Ila, D6. Ayan, sumo dito sa lalaki, Dihit na si Ila. Ay, anak mo din to, tay. Anak ko yan. Yun lang Pangilan sumo ng lalaki. Bunso ng lalaki, tulog ng lalaki. Pangtapos. Sumunod sa kanya. Siya naman yung, siyempre, wala na yung asawa ko, siya naman tumulong, hinanap yung nanay niya, Ay, bakit, hindi na lang umuwi dito yung anak mo? 17 na pala, 16 na pala. Yung parang mahina yung Loob niya. Sabi ko, Takot siya magbiyahe. tapos hindi naman siguro pinapayagang lumuwas ng kahit ng bayan man siguro. Parang andun lang sa lugar lang, naglalakad ka sa lugar lang. Sabi nakakaawa naman, parang hindi Kulong. parang hindi malaya. Parang limitado ang magtawag. Sabi nga sa akin, bakit hindi mabot na may asas, makuha muna ako. Sabi ko naman, ilalakarin ko sa barangay para walang Walang problema. Para pag halimbawa nakilaban pa yung asawa mo sa'yo, at least yung anak mo ang nagpili, hindi siya. Yung anak mo yung Oo. mismo Yung anak mo ang nagdesisyon. Hindi naman, kahit siguro, kahit ipaglaban pa ng asawa ko, ipumirma sa kontratang akin yung mga minoridad. Ayun. Pumirma sa barangay. Hindi naman siguro niya, hindi naman siguro niya kayang balik rin yun. Kasi ang una bagang,
At saka na depende po yun sa anak tayo, kung kanino siya mag-stay. Kahit nasa tamang edad na yan, Walang problema. Kaso lang dapat nga ang sa kanya, itong mga to, mga maliliit, pero sila yung nag-decide na ayaw nila sa nanay nila. Kaya nga, yung isa din na anak mo, ayaw nga din sa nanay niya, pero kumbaga nag-ano sila, na siyempre hati kayo. Wala naman silang magawa. Anong rason tayo na bakit na hindi nang ayaw ng mga anak ninyo nang doon sa sa nanay? Iwan ko sa kanila. Sa kanila po, tinatanong siya, kung gusto nyo, andun kayo. Siguro parang ayaw naman yan. Kasi hipatay ko sila kung anong kararatan nila. Ayaw ko sila maabuso. No. Yun na po, ganun nangyayari. Ayaw pinakaya ko, pinaglalaban ko yung karapatan nila bilang mga anak. No. Ayaw kong lang sila madisgrasya. Yun ang una, pagsiguan, ibawal ba yun sa disgrasya? Sigawan, No. pagmumurahin, gano'n. Ay talagang bawal yun. Yung pagsalita ng hindi maganda, yung pagmumurahin yung yung murahin yung mga kabataan, yung bata. Bigla ako nalipat dito. Inalis ko doon sa mga kamag-anak ng ng asawa ko sa lugar ng Sapinare. Kasi parang nakakaranas ako ng pambubuli. Hindi ako mapagtimpi akong tao. Pero wala akong inuurungan. Basta nasa kapatid. Pero mataas yung pasensya mo talaga, tay. Pero sabi ko nga, lahat ng tao mawagpas nila, nauubusan. Oo. Pumapatol. Kaya ginawa ko rito sa mga anak ko, dito kami. Itong naman na Kaya dito, tahimik kayo dito. anak ko, kahit namimili kami ng mga gulay-gulay, niladala ko sa palengke. Oo. Ito naman, ito niya, nakasama ko itong babae ko. Yung anak mong yung anong pangalan, si Marian? Ayan, ito naman si John Robert. Tapos yung lalaki si John Robert. John Robert. Pangilang anak si John Robert? Pangatlo, Ay, pangatlo. dahil yung dalawa niya ating asawa rin, dahil pagkasi May mga asawa na yung dati mong yung naunang anak mo. yung panganay at yung pangalawa. Oo. Minsan nandito niya, dati naman sabi ko sa magtulong-tulungan kami para mas kakaayos ng ng buhay namin, kahit may asawa na, sabi ko tulong-tulungan tayo para makaahon tayo sa Tulungan lang para kahit paano makaahon man lang sa hirap. Kung ano yung madatnan ng mga anak na ulam or pagkain, siya yung pagsasaluhan. Kaya talagang buhay na iniwan ng ina. kahit sabi ko kahit sa sa anak ko kaya makakalusot tayo, maulos na natin mga problema yan. Makakatawid daw sa pagtawid sa ilog kahit lakas ng makakatawid tayo. Tiyaga lang. Tiyaga muna. Basta't walang problema. Basta't yung mga anak mo na mga anak mo talagang luya naman sa'yo. Nakikita kong andito sa akin, nakikita ko hindi naman sila, walang mga problema. Yung nagpapalakas. Yun. Mabuti lang malakas ang ni tatay, yung fighting spirit para sa mga anak. Handang damayan yung mga anak para mabuhay. Ang gusto niya nga ay kumpleto ang pamilya. Yung mga anak niya, kumpleto mga anak niya. Mabuo ko sila. O mabuo sila. Kahit yung si Ella, pag nakuha, kahit siguro sa ALS, nakapaaral ko siya. Kasi kung kaya naman yun. No. Kahit sabi isang tuwa, kaya yun. No. Lahat ng bagay, malusot ang gumawa ka ng mabuting pamamaraan sa tulong ng Diyos at sa pakikisama sa kapatao. Pinakamaganda. Kaya malakas talaga ang naging mapusok ang isip na puntaan ko yun. Basta laban lang tayo para at yung halimbawa pupunta ka ng ng Talisay doon sa may Taisan, Quezon Province. Pag halimbawa pumunta ka doon, kailangan talaga na duman muna tayo sa duman tayo sa magandang proseso. Kaya yun nga ang sabi ni Juicy Vlog, kailangan na talaga na pumunta muna sa barangay para halimbawa man mayroong mga ganyan na usapan, kailangan makipag-usap din tayo sa barangay. Yun talaga tamang Yun naman tamang proseso. Oo. Tapos hingi ako ng clearance sa
sabi sa barangay ko na pagdating ko doon sa barangay Taisan, ipatatawagan ko itong barangay captain na talaga dito ako. May ginawa siyang clearance para sa akin para kunin ko yung anak ko. Yeah, kailangan may perme si kapitan para Nakita ko doon sa yung council din ng ng Taisan na talagang parang binigyan ako ng clearance talaga oo. na kunin ko may karapatan kunin yung anak ko. Ate Marian, no, kumusta naman? Oh. Nasisi pala siya mag-aaral. Sa? Nasisi. Saan yun? Diyan lang. Sa LCM. Yung dadaanan natin. Tapos grade 7 na ngayon. Grade 7 si ate. Mayroon bang mayroon bang mga gamit na sa school? Wala pa. Wala pa. Pero yan baka sakaling mayroong mga mag-sponsor about sa gamit sa school. Basta lang ituloy mo yung pag-aaral mo kasi yung sabi nga ni tatay mo, ni papa mo, yung pag-aaral lang ang tanging kayamanan. Wala nang ibang walang mga ibang may bigay kundi yung pag-aaral lang na makatapos. Basta't laban lang. Basta halimbawa andito pa rin sa lugar ni papa ninyo yung kanyang yung mga anak. Basta yung sabi ni papa ninyo kung ano yung madat na ng mga anak ko na ulam o pagkain, yung pagsalusaluhan. Nasubukan mo na ba Ate Maria na yung paghihirap mong sa inyong mag-ama? Ano bang paghihirap ang mga nasubukan mo? Magmula nung umalis ang mama ninyo, ano yung naranasan ninyong hirap? Ha? Kasi umalis si mama sa amin, 12 years old pa lang siya. Tapos, since kapag gabi umiiyak siya, Sinong 12 years old? 2 years old, 2 years old sino? siya po. Ito yung bunso. Ilang taon na ngayon? Pa 6 na po. O di ibig sabihin 4 years na nakalipas. Oh. Matagal-tagal na rin Ibig sabihin parang nung pandemic yung nangyari. Pandemic. Kaya nagkaganyan. Sumama sa iba? Sabi po kasi sa amin dati nila ate, magtatrabaho lang. Tapos ngayon nalaman namin may kasama ng iba. Yun ang dinahilan niya. Yung magtatrabaho lang pero hindi niya alam. Pero dati po, since nung nasa bahay pa kami nila, may na po siya, may nobyo na po siya sa cellphone. Meron siyang kachat sa cellphone. Nakikita na din ninyo. Kasama nila si ate dyan dati sa may pasyalan dyan sa unahan. Oo. Nakipagkita daw sila. Di nakita naman nila na magkasama yung mama mo at saka yung boyfriend niya. Dati po. Tapos, yung yung kalibin niya po dati, nasa na may asawa na rin niya. Anong masabi mo ate sa mama ninyo ngayon na mayroon siyang kinakasamang iba? Anong message mo sa kanya? Kung nasa kanya na lang po yan kung di po siya magtitulo. Kasi sabi niya po sa amin, wala na daw po siyang pati Sa inyo? Wala nang pakialam sa inyo? Anong klaseng ina yun? Anong pumasok sa isip niya? Bakit naisipan niya na sabihin sa inyo na ganyan na wala na akong pakialam sa mga anak ko na andun sa kanilang papa? May galit po kasi si mama kay papa. Tapos, yung pamilya po kasi ni mama, di po tanggap si papa bilang asawa ni mama. Kaya pala ganyan ang yung kanyang attitude, pananalitaan niya na ganyan na sabi na wala na siyang pakialam sa inyo. Pero sa akin, para sa akin yon, kahit na paano,
mayroon pa siyang pakialam sa inyo kasi unang-una, ipinanganak kayo eh. Hindi lang po. Naging parte ng buhay. Naging parte yung Naging parte sila ng buhay ng oo, nanay niya. ng nanay ninyo, ng buhay. Kahit nasabihin pa na wala siyang pakialam, pero sa mata ng Diyos, anak pa rin sila. Mm. Kahit sabihin ba naman na itakwil ko na yung mga anak ko, malaking kasalanan na sinabi niya yun. Bakit gumawa siya ng isang bagay na akala niya ay tama, pero mali pala. Pero yung mali na ginawa niya, ito na. 'Di ba? Malalaki na yung Malaki na. Malaki na yung mga iniwan ng ano, yung bunso 2 years old pa lang noon, pero ngayon 6 years old na. Ibig sabihin matagal nang nagkahiwalay kayong mag-ama. Ano na. Pero ngayon yung ano, yung isang kapatid ninyo na na gustong magpasundo. Ilang taon na yon? 16. 17. 17. Hindi malaki na yun. Ibig sabihin, babae, lalaki. Babae po. Hindi ano dalagita na. No, dalagita na. Mainis na nga po siya dun eh. Bakit? Ano, sabi po kasi sa kanya, umuwi na po sila last New Year. Oo. Tapos ano, sumama yung ate ko kasi sabi daw magtatrabaho. Tapos inuwi si ate dun sa bahay ng lalaki. Kaya sabi niya, kaya tumatawag si ate magpapasundo na daw sa amin. So, pero yun ang sabi ko kay tatay na yun ang advice ko sa kanya. Yun ang gawin niya kasi baka mamaya, 'di ba? Gawan siya ng ng lalaki. So, kaya yun ang mas magandang gawin. Si Ate Marian, uwi marami ha. Sige po. Maraming salamat Ate Marian ha. Tay, alis muna kami tay. Salamat din. Sige po. Kuya, alis muna kami kuya ha. Sige po. Mapupunta kami, manghanap ng mga gulay na maititinda namin. Oo, ay magtitinda ka na magtitinda kayo ng gulay. Mga gulay sa palengke. Okay, sige po. Okay, maraming salamat po. Yan po mga kalingap, mga kapatid. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, and Kalingap Prab at sa lahat po ng buong team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo at sa mga sponsor natin sa mga pabigas at grocery. Maraming salamat po kay Ate Doy Dumundon at kay Ate Inday PB at kay sa Team Idpaw Solid Group at saka sa Team Rabay Team BB Rabay. Maraming salamat po sa inyo lahat kay Mang Kanor and Don Pipi. And God bless po sa inyo lahat and bye bye. Mabuhay po ang Team Kalingap. Pabus! Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Ni minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan. Hindi niya alintana para lang makapaglaan. Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga po kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aalala.
mapapagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap, di mapapagod kahit na para sa akin